Noong unang panahon, mayroong isang permanenteng kupunan ng US at isang magkasanib na pangkat ng pananaliksik ng China ang tumuklas ng masamang epekto ng greenhouse sa Earth. Natuklasan ito at naipublish sa US at sa pangkat ng mananaliksik sa China. Sa oras na ito, ang kapaligiran ng Venus ay nakakagulat mismo. Mayroong atmospheric pressure na 70 beses na mas mataas kaysa sa Earth at nasusukat ang probe na ito. At mayroong temperatura na 465 degrees Celsius. Ang mataas na konsentrasyon ng carbon dioxide ng Venus ay naging inferno ngayon. Sa kabilang banda, lumitaw ang mga photosynthetic na organismo. Gamit ang solar radiation carbon dioxide sa carbohydrates at binago nito ang oxygen. Bilang resulta, hindi nagkakaroon ng matinding greenhouse effect. Bagaman, nagkaroon ng krisis dahil sa natural na sakuna. Ayon sa pananaliksik, dahil sa likas na katangian ng mga organismong photosynthetic, ang kahusayan ay tumaas na parang Venus na may carbon dioxide na 250 ppm ay tumaas kamakailan sa 430 ppm. Nagsimulang huminto ang kahusayan ng photosynthetic sa mga tunay na photosynthetic na halaman. Mula noong 2016, ang kahusayan ng photosynthetic ay tila nagsimula noong ito'y bumaba. Ang bilang ng mga tao sa Earth na hindi nadagdagan ng 8 bilyong carbon emissions ay tumama sa pinakamataas na antas sa kaysaysayan ng Earth. Ito ay isang beses lamang nakaganapan at nagkaroon ng sapat na oras upang unti-unting bumaba sa kabilang panig. Ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi pa nagagawang carbon emissions, ito ay ina-update bawat taon. Dahil sa tumaas ang kahusayan ng photosynthetic, naniniwala pa rin ang mga humanity na may pag-asa pa rin hanggang ngayon. Kamakailan, isang American research team at isang Chinese research team sa joint research ay inilabas ang masamang epekto ng greenhouse effect sa Earth at naipublish sa journal Science. Sa katunayan, mayroon itong mga limitasyon. At ang carbon dioxide sa konsentrasyon ng industrial na edad na bilis na hindi pa nagagawa sa kasaysayan ng daigdig at tumaas sa sangkatauhan na edad na 12,000 taon. Ayon sa teorya ngayon, 4 bilyong taon na ang nakakalipas. Ang Venus ay napakalapit sa Earth at isang katulad na kapaligiran. Bilang isang resulta, hindi nagkakaroon ng matinding greenhouse effect sa mga nakaraang eksperimento. Kapag ang konsentrasyon ay lumampas sa isang tiyak na punto, ang kahusayan sa mga buhay na organismo ay bumababa. Bagamat, nakumpirma na mayroong pagbaba sa tunay na ekosistema at hindi ito nangyayari. Wala pang nakitang ebidensya para sa sanggunian ay pumasok sa panahon ng agrikultura. Sa konsentrasyon na edad, sa bilis na hindi pa nagagawa sa kasaysayan ng daigdig. Sa madaling salita, mula noong rebolusyong pang-industriya, ang konsentrasyon ng CO2 ay nasa 250 ppm habang tumataas sa 430 ppm. Bagaman, tumaas din ang kahusayan ng photosynthetic. Ang carbon emissions ay tumama sa pinakamataas ng antas sa kasaysayan ng daigdig. Tumataas ang carbon dioxide habang isang resulta ng mga natural na sakuna. Ito ay isang beses lamang na naganap at nagkaroon ng sapat na oras upang unti-unting bumaba. Ayon sa nilalaman, ang konsentrasyon ng carbon dioxide ay tumaas kung ang photosynthetic efficiency ay unti-unting nababawasan. Gumagamit ng oxygen para gumawa ng carbon dioxide at kinakain ng mga nilalang ang makina ng Earth. Ang tiyak na kasalukuyan ay napakataas na makahanap na paraan upang malutas ang pagtaas ng carbon
o hindi ang antas ng pre-industrial revolution.